Kung na isang tundos natin. O yan, para makita nyo kung gaano karami. Ayan. Hindi ko makuha na, ang laki. Hindi ko makuha, kaya ginanyan ko. Ayan, buo yan. Lahat yan, uhay niya yan. Ayan, yan. Ayan, yan. Para makita nyo. Yan yung power ng protocol natin ngayon. Okay, sharing is caring. O yan. What you see, it what you get. Buuin natin patok niyan. Mababa yung 250 kaban per hectares. Okay, panalangin po natin para may pakita na natin yung kakayahan po natin na minalas lang ng ilang kwan noon ng wet season, yung naegay halos kwan yun noon, yun nasa profile picture ko. 20 tons yung tinatansya noon dyan kasi ang sukat ng uhay nyan 16 inch 12 inch, pati yung mga uhay kasi talagang tinimingan natin, reneeding pa rin natin yung panel. Puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH, malalaman po ninyo, makikita ninyo kung paano binayo ni Egay ng 2 days. Sharing is caring. Okay, 12 feet yan, 8, 9, 10, 11, 12 inches, pero yung bilang niya marami. Meron naman yung napakahaba yung uhay na kukunti, hindi nakuha yung talagang bilang ng butil. Yung sanga niya kukunti, ito maraming sanga. Yung napalabas natin, maraming yan pinagkabitan niya. Okay? O, para mas madaling intindihin, sabihin na lang natin na sanga. Yan, pinagkabitan. Kita nyo na. Ang planting head dito ulit, hanggang dibdib. Marami sa portion natin hanggang dibdib. Lalo, meron pa tayong 2 moves. Magwa 1 move tayo, tapos magpupulyar tayo ng yield more. Aangat yan, flag leaf shift ulit. Kaya, ang magiging planting height ng kuwan natin, aabutin natin hanggang dibdib. At yung hanggang dibdib na ngayon, kagaya nito, lalagpas yan hanggang noo. Ayan yung dinaanan. Kasi wala nang daanan dito, binura ko na yung kanal dito. Pilapil at kanal. Kaya nakuha na natin yung 15,000 na sukat, less tambak na lang, pilapil. Noon kasi ang dami nating mga kanal, halos nawalan tayo ng 1 meter yun eh. Nawalan tayo ng isang pinitak. Okay, sharing is caring. Maraming salamat, Kat, at magpipicture tayo dito para makita nyo. Mga ka-Agritipids, time check 5:44 na pala. Yan, iikot lang tayo at may tubig pa naman. Tinawat muna natin para hindi masyadong maubos yung leaching natin doon banda sa nakiwala. Yan na yung palay natin. Itong inbreed natin talagang bubusal na rin. Halos 5 days pala. Mga 5 days yung nauna yung hybrid natin. Tara, ikot tayo, punta tayo sa likod. Ayan o, ang ganda. Dami nang lumabas. LP 937 natin. Ang dami nang lumabas, 80% na. 70 to 80%. Yan, power by Ilmar Tara dun sa likod. Pati itong LP 2096 natin, oh, ang kapal. Oh, ang dami nang lumabas, oh. Dami na, oh, di ba? Magkakasukat, magkakasize. Oh, nagkalaman kagad. Pansin nyo, ganyan ka. Tapos ang gagawin na lang natin dito, palakihin pa natin yung butil. Yung ibang technique natin, 80% na. Okay, tara. Naku, mapapalingon talaga yung mga kon dito, lalo kung nagkalaman. Yung mga dadaan po dito, ayaw tumigil, oh, ang macho na. Ditong planting height dito hanggang kwan na ito, abot hanggang lagpas puson. Malapit na hanggang dibdib. Abutin yan mga hanggang dibdib. Kasi magpupulyar pa tayo ng yield more. Yield more na lang, wala nang hypercompose. Okay, kaya ang mangyayari sa at least 2 gallons yung per hectares, kung gusto nyo talaga na maganda yung kwan nyo, may pang finishing kayo hanggang milking stage, ay 2 gallons. Pero yung 1 galon, wag nyo munang mixan ng hypercompose para mayroon kayong pang finishing. Kasi pag namixan nyo ng magkaka-brownish yan, oh, mamamantsahan yung butil. Bubuo naman pero mamamantsahan. Ang dami na, oh, ang ganda. Oh, wala akong makitang whitehead. Yun ang kagandahan. Tara, hanap tayo ng whitehead pag totally sumapaw na. Okay, abangan nyo na lang yung next move natin. Ang kwan na lang natin dito ay maintenance sa danom tubig. Tapos
Yun, monitoring. Bukas na tayo magsara ng pinapil dyan. Marami pang tubig dyan. Ganda. Di ba? Ngayon, natimingan natin yung hindi tayo nabitin. Sabihin na lang natin hindi tayo nabitin ng sustansya kasi tumira tayo 32. Naghabol pa tayo kasi ng sowi noon, di ba? Sa hinabol natin yung mga isamaringan natin. Yung mga hulip. Kung wala lang maraming hulip ay mas maganda. Yun yung hinabol natin noon. Kaya maaga tayong unang top dress kasi nga nakabalak talaga tayo mag-split. Ang top dress tayo 32 days or 31 days. Tignan nyo na lang sa YouTube channel natin. Nag-top dress tayo ng 31. Medyo nahuhuli dito kasi hulip yung iba dito. Banda. Pero dun banda 80% na. 70 to 80% na yung hindi hulip. Ito hulip din dito. Malalim. Yung mga nahulipan natin malalim. Yun yung kanya. Mas maganda dun sa gitna doon kaysa dito. Pero pansinin nyo ang lalaki rin nang lumabas. Tapos nung 45, binirahan ulit natin. Yun yung nung 45 na, yung nagdadisect tayo ay meron na yung main puno. Nasa kon na yun. Differentiation na. Halos differentiation na. May 3 mm na. Yung uhay na halos makikita na. Pero yung mga sowi doon, PI pa lang, particle initiation, green ring. Kaya yun yung natin, protocol po natin. Okay? Puntahan nyo hanggang seed preparation tayo, may seed treatment po tayo. Kasi iwasan natin seedborne disease. At nakita nyo naman, naiwasan natin yung mga seedborne disease. Ito na yung portion, ikalawang pinitak na hindi hanggang doon. Hindi na kayang lusungan yan ng harvester. Kasi lulubog na yung paa natin dyan na may portion dyan na hanggang legs. Ayan habang ko nagkakalaman kagad kabilis. At least kanina hindi umulan. Maraming salamat sa nasa taas. At hindi tinuloy umulan. Okay lang na umulan. Yung wala sa opening ng butil. Kung naka-open yan na hindi maganda po. Sana ay maligtasan natin yung mga ilang araw pa ay mapapabilis yung natin. Maka-safe na tayo sa flowering stage, yung pagkabaog ng malakas na hangin, pabugso-bugsong hangin, at masalubungan ng tubig, ulan na malakas, at yung sisirain ng mga tagasaka. Yun pa yung dahilan. Okay, nakabuka. Inabot ng alas 9 or 8:30. Depende kasi sa weather yan. Kung nandyan na masakit na yun siya na araw, bubuka po yan. Okay, meron naman yung alas 9 na hindi pa bumuka dahil late lalabas yung araw. Kaya yun, pagsabihan nyo yung tagasaka natin na pag wag nang paabutin yung maramdaman ng balat yung solar radiation, yung sakit ng kasi bubuka yan. Yan na yung natin, punlaan. Dito na tayo, yan yung dating kanal natin. May tubig pa dito sa kabila, ibig sabihin sakto pa, pupunta sa atin lahat yan. Ito naman yung matanda, pinakpapakpak, nasaktan na, pinahingi natin na punla. Lumabas din ng malalaki dahil napakain natin. Ayan. Ito naman yung na-burn effect ng copper hydroxide. Ayun, mga old dahon. Okay, yung plug leaf shape, okay. Kasi nag-copper hydroxide tayo nung wala pa yung plug leaf shape, yung palabas pa lang. Yun yung mga damage. Kaya tignan nyo yung mga ini-spray ninyo, kung pang dahon, yung problema ninyo, copper hydroxide. Huwag nyo tirahin ng hindi copper hydroxide kasi hindi pang blight po yun na dahon. Mayroon naman yung pong sa sheep blight. Pong sa sheep blight sa puno, ang problema ninyo. Tapos butil, panicle bacteria, panicle blight bacteria. Ano pa? Yung sa full smooth. Ayan, yun pwede yun yung armory at natibo yung gamitin ninyo. Pero kung ang problema ninyo na hindi kasi kumbine, basahin ninyo. Kung ang problema nyo yung sa dahon, BLB, bacterial leaf streak, ay gamitan nyo ng copper hydroxide.
mali-mali yung ini-spray ng taga-saka, kaya imbes na mapabuti yung palay ay napasama. Okay? Tapos sobra-sobra, sunod-sunod, huwag niyong sunod-sunod. Ganyan ang nangyari. Hindi na natin babanggitin yung world record attempt. Sunod-sunod, weekly, bomba ng bomba, phytotoxicity ang nangyari po doon. Halos hindi makahinga yung mga dahon dahil sunod-sunod na naiistikiran yung nalalagyan ng lason yung dahon. Hindi makahinga kasi nga, ulitin natin, dyan po humihinga. Ayan, ang dami na nating explanation dyan. Dyan po humihinga yung palay, okay, sa dahon. Dahil po yan ay mayroong maliliit, microscopic na stomata. Ayan, yun yung mag-open at matutulog, magkuklose din. Yan, pag nag-open yan, dyan kumukuha ng mga gases dito sa hangin. Tapos doon din tayo nagpapapasok kung kaya natin papasukin yung sustansya nating pinapapasok dyan, organic man yan or synthetic or chemicals. Dyan natin pinapapasok yan para yun yung systemic na nunuot. Okay, kahit kon na tatagal. Kadami. Yan yung sinasabi natin. Pag na-timingan, ulitin natin para sa madaling salita, maraming sanga. Mayroon naman yung ang haba, kukunti. Kukunti yung ganito niya. Pinagkapitan. Ayan. Yung nasaraduhan, yan yung nota. Kusang kwan yan. Malalaglag yan pag nagsarado. Yun yung flower. Tapos ang syempre, nag-insecticide tayo. Wala na, hindi ko na makita yung mga chicks ko. Okay, alam niyo yung mga chicks ko na palagi kong sinasabi. Yung mga ladybug beetle na ubos din yung population nila sa sakahan ko. Dati sila yung unang nandyan. Wala na rin sila dahil nga pinagsunod-sunod din natin na may program tayo sa chemicals. Kaya mapansin niyo, wala na yung lady beetle na minsan nakakatulong para mag-pollinate. Okay, lilipat-lipat yun. At ang kinakain noon yung mga kalaban, itlog ng mga kalaban po dyan. Ngayon, wala na akong makita. Dati, siya, yun yung mauunang nakikita ko po dyan. Ayan, mga 70% na yung lumabas. Kasi pag i-evaluate natin ganyan, marami pa sa soy hindi nakalabas. Kanyan, okay, yung LP937 natin, yun yung mas lutang. Itong 2096 natin, nakatago. Bukas to, nakayuko na. Kaya samantalahin natin, yan yung kwan din noon, ito yung banda na pinakita ko, in-explain ko sa inyo noon, yung na patutukan ng copper hydroxide. Nagkaroon siya ng parang BLB na. Yung 3 and 4. Okay lang sa plug lip shape. Wala. Kasi nga hindi pa naka-fully exert noon. Kaya ingatan yung mabuti yung plug lip shape. Okay lang yun na nasaktan. Okay lang para namatay na. Nasaktan na para yung concentration naman ng sustansya nasa plug lip shape at uhay na lang. Okay? Pero once nasaktan yan, namatay, nagka-BLB, walang support naman kung tinamaan, pati yung 3 and 4 na secondary leaf niya yan na magpapabuo sa batok. Pero ang pinakamaganda, malakas magpabuo ng batok ay yung plug lip shape. Yan yung last na dahon. Kadalasan yung plug lip shape, yun yung 5 at 6 na dahon. Ayan na. Dami nang nakalabas dito. Ito yung portion na palaging sinasabi sa inyo, may sukat ito na 2.1. Yung sukat nito, pero baka wala na kasi kanal dun kanal, baka wala na. Sabihin na lang natin na 1 meter yung kanal pati doon. 2,000 square meter yung inaanihan po natin ito. Yan, natumungtong ako sa taas. Ayan, inaanihan po natin ito ng
42 kaban sa MJ77 yung pre-introduce po ng Madio Farm noon na may average tayo na 57-58. Kaya kung inaani natin dito ngayon itong LP 2096 50 kaban, inaya natin ng 50 kaban, average 60 to 100 280. Kaya natin yung 280, subukan nyo multiply yon, mababa yung 260 kaban per hectares kung average na ng 60 to 61. Ayan yung pag-aanihan natin ngayon ng marami. Tapos punta ka sa katabi niya, parehas din eh. Ganda, di ba? Oh, yun po yung power ng protocol po natin kung nasa timing. Okay, kaya meron po yan dapat protocol at reading. Okay, kasi minsan nagbabago yung reading natin. Paano ba nag-adjust yan? Sa lipat tanim. Okay, bata na itanim, ibig sabihin may plus. Matanda na itanim, ibig sabihin mas maaga. Doon na yan nababase. Kaya depende sa pagkatanim. Tapos yung weather, kung maulap, palaging umulan, magi-extend po yan. Kaya napaka-importante yung alamin. Marunong tayong mag-dissect, marunong tayong ayan o, may tubig pa. Marunong tayong basa, mag-reading ng PI. PI ay beginning ng green ring. PI na rin yun pag nakakita kayo ng buko na green ring. Next ay panicle na halos hindi makita. Or kahit nakita mo na parang sinulid lang na 3 millimeter. Yung sukat nun, halos half inch. Yung 3 millimeter. Okay, ayan na. Uniform. Kaya pag nabuo natin yung 30% sa batok niyan, mababa po yung 250 kaban per hectares yung anihin po natin dyan dahil sa uniform. Ibig sabihin pag bumilang tayo dyan ng butil sa isang uhay, random natin dyan 200 mahigit yung mabibilang po natin dyan. At meron pa tayong technique, pwede nating parang ganito yung MJ77 ito nagkalaman na kagad, di ba? Oh, ang dami. Sa isang uhay, kahit maliit ito, pero ang dami. Kaya pag nagkalaman lahat yan, naku, ang daming kakapal yan. Makikita nyo parang hindi mahulugan ng karayom, ng plato. Sa kapal po niyan. Okay, dito lang po yan. Sa ako na, mas maliit dito. Pagpunta natin doon, sa kabila doon. Kasi pag ganon yung level ng natin, lupa pag ganyan. Pumupunta doon yung mga malalaki ay yung sustansya na iba na nag-mobile. Ano ba yung mga sustansya na mobile? Yung pwede magaan. Yan, kahit yung magaan po yan. Kaya napaka-importante na iikutan natin yung ating palayan, isarado yung mga butas kasi para hindi tumakas. Okay, mapunta sa kabilang sakahan. Lalo yung nitrogen, sumisingaw. Ayan, okay? Hope natututo po tayo. At unti-unting gumagaling sa pagpaparming para lahat ng itinuturo po natin. Kasama natin yung mga admin. Shout out kay Madam Gracia na nasa SG, Singapore. May negosyo po dyan. Buti nga nandyan ulit sa bagong grupo. Ginusto niyang may add para makatulong. Shout out kay sa tapilder natin, admin din po natin si Sir Ernesto Martin alias Oko Martin yung palayo po niya. Sila Sir Bernard, kagaganda ng mga palay niyan, nakatago lang. User natin ng mga Yieldmore. Pati sa lab, mayroon siya sa lab 77, nakatago lang po yung kanyan. Shaded kita nyo, walang sakit. Healthy yung mga dahon dito. Ibig sabihin kahit dark, nagawa nating balansihin, nagawa nating labanan yung sobrang nitrogen. Kasi kung kulang naman yung nitrogen sa hybrid, yung vigor nya hindi rin magkakalaman, may deficient pa rin. Kaya kailangan natin yan sa higher yield. Okay, tapos sa panahon ng pagsusuy kailangan ng
nitrogen. Yan yung pinaka number 1 na sustansya para tumangkad yung inyong palay, magsowi ng maayos. Ano pa, lumaki yung mga butil. Partneran lang natin nung partner niya ng mga sustansya gaya ng potassium, phosphorus sa active tillering stage. Sa flowering kailangan din ng P. Pwede na natin yan gamitin sa foliar, meron na yan sa foliar spraying natin. Yung mga ppm na boron, meron na rin yan. Saan pa kayo? Kaya gano'n lang ang sharing is caring. Maraming salamat yan. Tinignan lang natin. At bukas, doon tayo, ayusin na natin yung mga pilapil. After 3 days, bumaba na naman yung kwan dyan. Ay nasa flowering stage tayo. Kailangan may masipsip na maraming tubig. Ang daming puno ng kwan natin. Kailangan ultimo, sowi na maliliit ay hindi mabitin sa tubig. Dahil ang tubig, walang silbi ang sustansya na napakarami sa lupa. Yung reserve na nandun sa loob ng lupa na natira, na naka-unlock, ay nakalak, na hindi pa nakain ng inyong palay dahil hindi niya maabot, mababaw yung ugat niya, hindi niya maabot yung nasa 1 feet na kwan ay tubig po yan. Kailangan may tubig dahil ang tubig ang tagapaghatid ng sustansya papunta sa mga dahon, papunta ngayon sa uhay para gumanda, maging kristal po yan at hindi maging matsok. Okay, hindi mabibitin, papunta sa batok. Kaya kung nabitin kayo sa tubig, ang aga nyo nagtanggal, kasasapaw, ganyan yung ugali ng iba, kasasapaw, tinanggalan na ng tubig, yung batok hindi na bubuo, nagiging payatot yung butil, at ano pa yung kanya, nagiging payatot yung butil, at yung plug leaf shape na mamatay, maagang namatay. Unlike pag kompleto sa tubig, mahihirit pa yan ng isang uhay, kaya niya pang pabuin. Kung mayroon pa sanang isang uhay, hinog na yung uhay, ay yung plug leaf shape green pa, buhay na buhay pa po yan. Kaya ganun lang. Maraming salamat. Sharing is caring. Happy farmers. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agri Tipid PH. Maraming salamat. Bye bye. Open the door. Everyone I don't turn to far with you.